congratulations. My first question is, since hindi po lahat alam yung banda yung bumalik na, pagbabalik na po, ano yung mga fan fave songs nyo na isasuggest nyo na dapat mapakinggan ng new listeners? Pwede. Ako, favorite ko, Langit. Ako sa akin yung teleserye, bagay na bagay sa I think kailangan ko rin na makinig sa teleserye kasi yun yung top song namin actually sa Spotify na meron na po siyang parang 500-600k streams. So yun po, try niyo po yung teleserye. Ako, favorite talaga. Lahat ng kanta namin, favorite ko yung parang anak ko yan. Kung may anak ako lahat sila favorite ko. Pero para mapakinggan ng iba, siguro yung mahuhulog ng kanta namin. Kanta natin. Yung mahuhulog. ako yung sentimental. Sa akin yung full second album namin. Solid lahat yun. Kasi yun yung album na pinaluan ko. Pakinggan nyo yan, guys. Follow up po, meron po ba kayong song na parang nagkaroon ng sentimental sa isang fan na nagkwento sila sa inyo na parang naging part yun ng life nila or love life, mga ganun? Madami. Teleserye. Tanungin natin sila, ano favorite nyo? Hindi. Yun ang favorite nila. Pero yun, bago yung sila kasi mas nauuna muna yung sa amin eh. Kumbaga, nakakatuwa lang na may lumalapit sa amin tapos or nagko-comment on Facebook na itong mga songs nga yung kinanta niya sa father niya, kinanta niya sa mom niya, kinanta niya sa girlfriend o boyfriend niya. Siguro yun, babalikan ko yung question naman. Yun din ang isang reason kung ba't tumagal kami ng 15 years because of that. Kasi maraming kami nababasa ng gano'n. So tara, tuloy-tuloy natin kasi baka magawa ulit tayo ng mga songs na okay din. Thank you po. Last question na lang po. Ano na lang po yung bagong aabangan sa inyo ng mga fans? Meron kaming nakahang na third album dapat nalalabas this year. So, siguro mamumuhay lang kami kasi nagkaroon kami ng, yun nga kaya kami parang kakambak na wala kami ng very, very short lang nagkasakit. So, ayun, meron kaming album, third album namin. Yan, ang title is Good Morning Anxiety. Lalabas siya under Yellow Room, maybe around early next year. Thank you. We have a question from Raj. Hello. Siguro ako kamustahin ko yung international performance bukod sa nag-away sa Taiwan. So, ano yung parang how is it performing in Taiwan? What was the experience like? And did you notice difference between your Filipino audience to Pinoy din yung audience namin dun eh. Ang nakakatuwa lang kasi nagkamali kami ng walk. Maraming kwento eh, kaming kwento. At isa rin sa mga projects namin by next year yung full movie documentary ng banda. Pero nung sa Taiwan, nagkamali kami ng walk, dapat mga 3 days lang kami doon. 1 week kami sa Taiwan, butik na kami maging local doon. Tapos, yun, nung nag-perform kami, nakakatuwa kasi pag-uwi namin, yung mga comment nila nakalimutan nila yung buhay OFW. First, ano yan eh, 15 songs, parang 10 songs eh, pero na-cut kami. Kasi sa Taiwan po pala, binibilang yung decibel nung sound. Eh, nagwala yung crowd, yung iba umakit sa stage, tapos may mga nagsiscream, talagang riot talaga. Then may mga dumating na police. Tapos tsaka lang kami nagkaroon ng realization na, okay, mga kaibigan namin OFW to, hindi namin bansa to, ang tingin nila doon pag nagwawala yung mga Pinoy. So,
Oo, pag-America yung mga Pinoy. So, nakakatawa kasi gitna nung sa biglang nagkalasan eh. Tapos bumalik na lang last, So, tinapos namin yung set, pero marami pong, ang isa sa realization namin is, ang daming swerte yung mga banda nga sa Pilipinas po. Swerte yung mga banda nga sa Pilipinas kasi nagagawa natin yung gusto natin na nandito tayo. Sila nagbabanda pa rin pero andun sila. And hello sa mga band friends from Taiwan. Kita-kits tayo sila. Yeah, dagdag ko lang, honestly, hindi nila alam na hindi kami nagkamali ng book. Since si Aba Entertainment kasi nag-book before sa Android, lagi nilang, si Aba kasi lagi nilang sinasamahan ng bakasyon. So, imbis na 3 days, ginagawa kong 5 days, 6 days, para mas lang, para nag-enjoy din yung banda. So, hindi lang siya work, nasasamahan din siya ng bakasyon travel. And then, so yun yung reason kaya kami matagal doon. And then naging audience namin yun is mga OFW. Na nagulat kami yung ibang bands, hindi naman sana we are proud na na-produce namin, no? Na-cater namin yung mga OFW na pagsama-sama na hindi sa isang maliit na venue, kundi sa parang town plaza nila, amphitheater. So, as bilang isang Pinoy, nakaka-proud na tumugtog ka sa ibang bansa sa harap ng maraming tao. At hindi mo na sila talaga totally kilala. They are OFW, pero meron na rin ibang lahi nandun. And yeah, siguro yung performance sa Taiwan, sobrang hindi namin in-expect na ang magbibigay sa amin ng mga bakasyon is banda pa rin. Yeah. Nakakaikot kami sa buong Pilipinas because of the band. We play Palawan, and Samar, Leyte, Tacloban, and sa Luzon, yung mga Baguio, ganyan, something like that. So nakaikot kami sa Pilipinas because of the band. Kaya we're grateful sa band. Wala na gusto mong bigtan. For me, next question siguro, parang you set to perform in Thailand this September with my niece, tama? So how are you preparing for the show? Ngayon ba yung lesson learned from Taiwan, na kayo dito, mas research nyo na yung audience nyo sa... Ay, hindi pa. Pag nag-tutor po kami, hindi namin nire-research yung audience namin. Nire-research namin Airbnb. So kami tutuloy, tsaka mga pwedeng bisita. Ang nare-research po namin yung mga papasyalan namin. Kasi totoo lang, ang bayad lang sa book, alam na ng mga artists, the press alam nila to, bakit ang bayad lang sa book yung attain ng event and after the event. And then after no, syempre, Airbnb na kami. Nilook for, lagi namin kasama mayonnaise. Kaya marami kami nagtutunan kay Boss Monty. Boss! Marami kami nagtutunan talaga sa kanya, sa rest of you, kay Boss Adrian, Boss Gerald. And with Boss Tim ngayon, kasama na namin. Very fortunate kami kasi yung mga head ng mga record label, management namin, kaibigan namin, na anytime pwede namin makausap on service level talaga. Ano po yung question? Tungkol sa Taiwan, no? Ay, sa Thailand? Sa Thailand, pinagpahandaan. Ha? Yun lang yung pa yung kaninang question na nag-aaway-aaway kami. Yan, ang isa sa pinag-aawayan namin yun, yung Thailand trip namin. Prepare kami, usual lang din yung nag-Taiwan kami. Actually, second time pa lang namin ito ng ibang bansa. So, I think parang bago pa rin sa amin. Pero may mga tutulong kami sa Taiwan, siguro yung sa airport. Pero ngayon, kapag din ako pumasok sa airport, wala na kami masyadong iniisip ng mga So, yeah, nagpe-prepare kami ngayon kahit hindi pa 100%, pero yung tugtog naman namin is ready na. Ang hindi na lang siguro yung Airbnb. Tsaka magugulat na lang kayo pagbalik namin yung iba sa amin matangos na yung ilong. Siguro yung mga pinag-aandaan namin, magputang na ng tattoo. So mga 2 months ngayon, 2 months. Ganun po yan. Thank you. Thank you po. Thank you, Raj. We have questions from the ATV, Clara. Hi, good evening everyone. Kanina po sinabi ni Miss Jella, what attracted the band to